Pansin niya? Binabasa pa. Basahin natin sa Tagalog. Tingnan nyo, binabasa pa. Ang sabi po ay ganito, sa 14 and 15 na po natin babasahin para ma-ikli. Dalapat ang kanilang mga pag-iisip nagsitigas sapagkat hanggang sa araw na ito. Yung tinutukoy pa ni Apostol Pablo na until this day, hanggang sa araw na ito nga pong 57 AD. Hanggang nung 57 AD. Anong sabi? Hanggang sa mga araw na ito, pagka binabasa. Kung wala na, may mababasa pa ba? Kung wala na talaga yung Old Testament, inalis na ni Kristo. Yung Law of Moses, inalis na ni Kristo. Si Moses, inalis na ni Kristo. Bakit binabasa pa nila? Sa church ng Corinto. Tingnan niyo po ulit. Basahin po natin ulit. Dapat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukbong din. Iyon ay nanatili na hindi tinataas, na ito'y inalis. Ano inalis? Matandang tipan o yung talukbong? Yung talukbong. Hindi yung matandang tipan. Yung talukbong inalis nung dumating sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Verse 15. Dapat hanggang sa araw na ito, kailan binabasa ang mga aklat ni Moses. Pag sinabing aklat ni Moses, ano po yun? Pentateuch. The first 5 books. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Kapag binabasa ito, ang tawag ng mga Hudyo rito, Torah, the Law of Moses. At binabasa pa rin ito sa 57 AD sa loob ng church ng Corinto. Nasabi, dapat hanggang sa araw na ito, 57 AD, kailanman binabasa ang mga aklat ni Moses, the Law of Moses, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. So makikita natin, binabasa nila yung Old Testament, o binabasa nila si Moses, pero hindi nila maunawaan dahil meron silang talukbong. At yung talukbong pong yun ang inaalis para maunawaan nila yung Law of Moses. Naintindihan po ninyo? Yung po sinasabi nila sa lahat. Tingnan niyo po, ito po yung graph. Yung graph ko na doon, meron pala dito graph. Okay? Yung Old Testament Scripture, yung Law of Moses, is still read and applied sa Churches of Christ doon sa 57 AD. Yung Moses, yung Pentateuch, yung Torah, which is also called Law of Moses, is still read and applied doon sa Churches of Christ doon po sa 57 AD. Hindi po sila inalis. Ang inaalis lang po yung talukbong ng Old Testament para sa ganun muli nilang lubusan nilang maunawaan ang banal na salita. If our interpretation is right, that the Law of Moses was taken away, why was Paul mentioning that it is still read and applied in the church? Okay? The fact that it was read in the church, it was not done away. Now, what was the veil that needs to be taken away when Corinthians reading the Old Testament Scripture? Sabi, it was their prejudice heart. Na meron pong tumatalubong sa kanilang puso. Yung kanilang pusong, ano yung prejudice? Ano yung prejudice? Unjust. Unjust. Yung unfair. Unfair. Bias. Bias ng puso. Yung po yung may problema. At kanina may tinatalakay nga tayong tungkol sa puso, di ba? But when they already accepted Jesus Christ, tinanggap nila si Jesus Christ, yung bias na yan, yung veil na yan, ay nawawala o inaalis, they can clearly understand that the Old Testament Scripture talks about Christ. Hindi nila maunawaan pag binabasa nila yung Old Testament, pag binabasa nila yung Book of Moses, hindi nila maunawaan.
ating mababasa sa mga ibang mga talatang ating mababasa sa banal na kasulatan. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, ang sabi that from a child thou hast known the Holy Scriptures. Yung pong Holy Scripture na tinutukoy po dyan yung Old Testament Scripture. At ang sabi, Holy Scripture which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Jesus Christ. So the Old Testament is teaching about faith. The Old Testament is teaching about salvation through Jesus Christ. Na hindi nila maunawaan sapagkat meron silang veil. Pero kung aalisin lang nila yung veil, makikita nilang lubusan that the Old Testament was talking about Jesus and the salvation that He is providing to each and everyone.